Kung iahambing ko si Digong kay PBBM, napakalayo ni Digong kay PBBM. Sobrang layo. Walang-wala kay PBBM. Una-una, maka-pro-China. Gusto niya gawing province ang ating Pilipinas, no? Gawing province of China ang Philippines. Pero si Marcos, si PBBM, hindi papayag. Ang may-ari is mga Pilipino. Pangalawa, maka-pro-corruption yan si Duterte kasi alam niya, no? Alam niya na may corruption lalo na doon sa DPWH, pero wala raw siyang magawa. May magagawa siya, presidente ka eh. Ginawa lang niya yun para masabing makakapag-corrupt siya, para magawa niya yung gusto niya, pati mga galamay niya. So, mahina talaga ang kukutin ni Duterte pagdating sa ganyang corruption kasi alam niya na meron siyang nakukuha. Pero si PBBM anti-corruption. Kaya magulo nga yung bansa natin. Bakit? Yung mga buhaya nagising, no? Kumaga, nabulabog ang mga buhaya. Yun yung mga inalagaan ni Duterte, yung mga buhaya, at ngayon, nagkakagulo-gulo na. Tapos, pagdating naman sa mga war on drugs, tahimik, mas maraming nahuhuli ngayon, okay? Pero walang, yung talagang, alam mo yun, yung talagang, di ba? Si Duterte, hindi dumadaan sa job process yan. Pagka natsimpuhan ka at nagustuhan ka, tigok. Walang, hindi alam kung ano ka talaga, kung may kasalanan ka, wala. Basta kursunada ka. Pero dito sa PBBM, dinadaan niya sa job process. Kaibigan man yan o kalaban man yan, idadaan kita sa job process. Hindi na nilalagay sa kamay niya yung batas. Pero si Duterte, wala. Pag tinuro niya, wala, kawawa. Kaya nga nakulong siya sa ICC, di ba? Kaya nakulong siya, mabubulok siya sa ICC. So napakalayo ni Duterte, no? Si Duterte, puro lang tapang, bunganga, pero wala namang action. Kasi wala na siya napakulong eh. Pero si PBBM tahimik, kahit binabato nyo na kung ano mang ginagawa nyo sa kanya, pero behind nun, sa likod, nagtatrabaho siya. Ginagawa niya. Pag sinabing sugpuin niya yung corruption, susugpuin niya. Imagine mo, tahimik naman talaga yung bansa natin. Ang mga Duterte lang, at lalo na mga army troll nila, mga DD supporters, yun yung nagpapagulo sa bansa. Subukan nyo, tumahimik kayo lahat mga DDS, pati ito si BP Sara, lahat Duterte o supporters also. Tahimik ang bansa natin, promise. Pero dahil sa ano nyo sa posisyon, napakatakaw nyo, agresibo, gusto nyo kayo naman ang maghahari sa Pilipinas dahil sa galit, dahil gusto nyong gumante, no? Alam mo naman yan, wala mangyayari at malabo manalo ang mga Duterte, no, pagdating sa presidential. Oo, sa Davao hawak niyan, pero sa nation ano natin, malabo na yung makabalik. Lalo na lang ngayon si Sara, malabo, palubog ng palubog. Ilan lang ba ang mga Duterte? Ilan na ba mga DD supporters? Wala yan. Babagsak si Duterte, si BP Sara. Kahit siguro sinong itatapat niyan dyan, baka mananalo yun. Diba? Kasi nga ayaw nila kay BP Sara. Mas lalong ipapalit nyo corrupt, si BBP hindi naman corrupt. Oo, pwedeng sabihin corrupt, pero wala namang patunay. Oh, di ba? Oh, yan yung advantage, no, ni PBBM kay Tatay Digong nyo. Oh, matalino si Duterte, yung matanda, pero yung mga anak hindi. Pero yung talino ni Duterte sa maling paraan, sa maling, maganda sana yung war on drugs kung nasa magandang implementation. Kaso parang ginamit niya as personal, no? Pinagtitigok niya yung mga kalaban niya sa pagbebenta ng pulburon. So ibang way 'yon, no? So yun lang maano ko. Kayo, agree ba kayo mga PBBM supporters na si PBBM talaga ang mas magaling, matalino, no? Matrabaho, masipag compare dito kay Digong, malayong malayo. Oh, ngayon sasabihin ng mga DDS, magko-comment, bobo ka. Alam nyo, kayong mga DDS, bagay, kung troll ka nga naman, wala kayong sasabihin kundi ad hominem kayo. I-comment nyo kung ano yung nagawa ni Duterte. Hindi yung bobo, wala yan, luma ng style yan. Sabihin nyo, anong nagawa ni Duterte sa panahon niya. I-comment nyo sa baba, ipaliwanag nyo. Yun yung proper pakipag-debate kayo. Okay? Agree ako, talagang si PBBM ang pinaka-the best president. Hindi si PRD, hindi si Sara, talaga si PBBM. Sa panahon ni Duterte, wala namang napatunayan. Ama pa yun, magaling pa yung ama nila. Si Sara, wala namang alam yan. Susunod lang talaga yan sa kanyang tatay. Susundin lang yung kung anong ginawa nung pamamaraan niya. So, ibig sabihin, walang pagbabago. War on drugs, so magpapasok ng mga illegal na pugo, mga Chinese. So, mga China kasi ito mga Duterte. So, gagawing pro-China. Okay, gagawing province of China ang Philippines. Okay, kasi alam naman natin, talagang maka-China yan. Hindi ko alam kung Pilipino ba yung mga yan o talagang China. Dapat umalis na yung mga Duterte na yan dito sa bansa natin eh. Sila yung nagpapagulo. Kulang na lang ibigay yung Pilipinas sa China. Sigurado yan, babalik na naman yung mga illegal na pogo na yan, mga pogo na yan, mga Chinese worker na yan. So,
hanggat maaari, pigilan na natin yung makakabalik ang mga Duterte. Kahit sinong Duterte dyan, hanggat maaari, basta Duterte, wag na natin patakbil, wag na natin bigyan ng pagkakataon, baka lumawak na naman yung kanilang kapangyarihan, no? Lalo na yung mga supporter ng Duterte, yung mga DDS, Diyos ko, isa pa yan, mga Duterte, magugulo. Mga DDS supporters, ang gugulo. Ang kikitig ng mga utak. Hindi sila nagbabase kung ano yung facts, ano yung dokumento, patunay hindi. Ad hominem sila, mura dito, murahin ka, ganyan-ganyan. Bukod sa mga army troll, may mga DDS supporters talaga na legit, na DDS store, hindi nag-iisip, mga walang utak. Kung ano na lang masabi sa poon, susundin lang nila. Wala eh. Kulang sa research sa mga DD supporters eh. Kaya nga tinatawag na DD list, di ba? Yung DD list maliliit. O di ibig sabihin yung utak nun, hindi maliliit din. Di ba? Eh wag kayo magalit kasi tunay naman talaga. Sumusunod lang kayo sa mga poon nyo na hindi nyo naman talagang alam nyo yun. So yun lang sa akin. Hindi at malabo maging presidente si Sara kung magkataon na maging presidente, sabihin natin, wala, gugulo ang bansa natin. Mas lalong gugulo. Kung magulo yung panahon ng ama niya, mas lalong gugulo kay Sara Duterte. Nako, wala rin mangyayari sa ekonomiya natin, lalong pabagsak ng pabagsak. Promise.